Ganun sa akin. Sorry, dahil napanood ko ha. Joke lang. Thank you. Lagi tayo kayo. Yan, salamat Hannah Mallorca. Everyone, that we're down to our last two sets of questions. Si Erwin daw magkakaroon. O sige, ang last question natin si Tito Erwin of Inquirer Bandera. Pero ngayon si Erickson Layos, representing the vlogging community. Yeah. Hello, good afternoon. Hindi ako ang host. Bali question ko for sa inyong dalawa. Ano yung advice or natutunan nyo sa isa't isa na naibigay nyo na? Natutunan ni Papa Awal kay Jayo or advice then si Jayo from Papa Awal? Nung nag-launch kami before kami mag-pilot episode, parang clear sa aming dalawa at sinabi namin na dapat lagi tayong mag-uusap. Dapat kung may sa tingin mong hindi maganda kang napapansin or nakikita sa akin, let me know agad-agad. Vice versa, parehas. Nasabi namin, parang ang goal natin is dapat good vibes tayo, masaya tayong dalawa lagi bago programa para tumagos sa listeners and sa nanonood na sa amin yung energy na meron kami. So, siya rin mismo yung nagsabi sa akin nung na kailangan maging open kami sa isa't isa. To the point na engaged na kami. Ay, engaged. Sorry lang kami. Sorry. Engaged, ang ganda, diba? So, hindi yun, parang ganun na maging bukas kami sa isa't isa at huwag mahiyang magsabi. Magtanong Kung may right man. Huwag mahiyang magsabi. Yun yung sinabi na natandaan ko. Ako kasi very concrete yung advice na binibigay ko sa kanya. And most recently, sama yung tanong mo kung ginawa niya ba talaga. So a week ago, sabihan ko na kagad siya. Ako kasi tao ma-appreciate. So wala rin yung ganda na suot mo, yung ganda na yung makeup, ganyan. Pero sinasabi ko rin na very concrete at positive naman din. Yung constructive na sabihin ko sa kanya, Chay, tumataba ka. So malaki sa screen. Tapos fit pa talaga yung damit niya nun, namumutok. Tapos kumilos na siya, ay may nakikita na. Sinabi ko sa kanya, tapos ayos siya ng ayos. Sabi ko, sige, sinunod niya kagad. Simula nun, nag-diet siya. Sabi niya, ay tama, may press con. Papapayat ako. So hanggang kanina, bago mag-press con, hindi siya kumakain. Hindi ko lang alam pagkatapos ng press con. So ano nangyari? Kuya, pabalog nung parang sausage. Ano sausage? Sinunod naman. Okay. Thank you. Yung next question ko, paano binago ng buhay nyo yung pagiging journalist nyo noon hanggang ngayon? Buhay namin? Oo. Parang naiiyak. Hindi ba nagbago? Billie Eilish music. Paano nabago ng magiging journalist ang buhay na mula yung nangyayari? Yeah. Kahit highlights lang. I graduated broadcasting from LPU Manila, diba? So ito talaga yung dream ko. Parang alam ko na nung nag-aaral pa lang ako na gusto kong pasukin ang mundo ng radyo. So nung nandito na ako, hindi ako unang makapaniwala. Ganun pala yun, no? Na pag nandun ka na dun sa pinapangarap mo, hindi mo na mamamalayan talaga or yung may wala pang moment na, ito na, wala palang ganun. Kasi trabaho lang din siya. It's just that ganitong trabaho yung ginagawa mo. Iba dun sa trabaho na ginagawa ng iba. Siyempre, sa financially, ang laki talaga nung nabago, nakatulong ng bongga sa family ko. Yung pag hindi ganun kalaki ang kita sa pagiging radio anchor, baka lang sa kaalaman ng mga kasi akala nila pag anchor ka, ay, ang posh, shala. Hindi talaga ganun kalaki ang kinikita kapag anchor ka. It's just that, ang laking bagay ng platform na meron, na pag napapanood kami ng mga brands, clients, at kinukuha kami to do hosting para sa companies nila, parang doon ka talaga mag-earn ng mas malaki at kikita. So, sa ugali, siguro dati, kung parang ini-enjoy mo lang nagiging careless ka kasi nga, gusto mo happy-happy lang all the time. Now na-anchor ka, of course, kailangan mong protektahan yung image mo, yung branding mo din. Sa career naman, yung branding mo, para yung hindi mawala yung tingin nila sa'yo na, di ba kasi pag napapanood ka nila nung nag-anchor, meron silang tingin na parang, credible siya, gano'n. So, hindi mawala yun. So, financially, bongga,
nakatulong, tapos yung sa attitude din, malaking bagay. Tsaka yung marami kang nakakausap na tao, marami kang na-encounter, nagkakaroon ka ng connection kahit saan. Lalo dito nakakausap na yung mga nasa gobyerno, mga asik-asik, mga kasi di ba minsan pag may balita na pumapasok, ay sa may live feed, ganyan. Hello, ganyan, pakausap mo siya. So may connection to it. Parang yun sa akin. Yung mundo ng broadcasting adds color to my life kasi I wear many hats. Ito yung pinaka-outlet ko. Kasi pag umpisa pala ng umaga, nagkatrabaho na ako as a consultant sa mga expats, mga Japanese at iba pang mga expats, ganyan. So very corporate. Tapos mag-conceptualize ako ng events for organizations abroad. Very technical minsan yung mga ginagawa ko. Tapos magne-negosyo, tapos yung mga outreach program, yung mga charity organizations na pinagkakaabalahan ko. Then ibang awal pass pag kapag nasa radyo na, nasa teleradyo na, ayan, nakakasuot na ng makulay na damit, gano'n. Hindi na ako naka-coat, hindi na ako stricto, hindi na ako technical. Yung other side of owl pass, hindi na yung si Roel pass na serious, technical ang work, nagmamanage ng companies, gano'n. So ito rin, yung malaking blessing sa akin dahil sa abroad, yung mga ginagawa ko sa mga international organizations, na itawid ko siya para maka-reach out sa mga Filipinos, sa mga OFW, sa mga OFs, na ilapit natin na miss nila yung Pilipinas at dahil dito, yung Pilipinas na ang dinadala natin sa kanila. And to my greatest surprise, ang pagkakaalam namin, pagkakaradyo sa radyo lang kami, hindi kami syempre yan sila, wala kita sa TV. Swerte pag nag-cameo roll ako sa teleserye or sa movie, ma-acknowledge ka nila. To my greatest surprise, nung pumunta kami doon para mag-show, kilala kami kasi napapanood din nila kami sa TFC at lalo ngayon sa iba't ibang platforms. So sa akin, blessing yun na ito pala, kaya in-embrace ko yung broadcasting at na-enjoy ko siya. Pero hindi ko kinalimutan yung iba kong mga ginagawa. Naging vehicle ito para mas magawa ko pa yung ibang mga bagay. Ay, additional pala, yung sa akin din yung pag nasa labas, yung sa tama, yung mas market, dati kasi mas mga bata yung market na nakakilala sa akin eh. Ngayon pag sa grocery, mga matatanda na talaga na, ganyan kita. Totoo, napapanood ako. Kasi di ba mga yung may edad yung nakikinig, at saka nalunod. Napagkakamalan siya si Doris Bigornia. Nandun siya. Ang ganda na pala sa person. Hindi po ako si Ate Dora. Sorry po. Then, follow up lang kay Mama Awel. Di ba may segment po kayo na travel with Awel? Ano yung pinaka-paborito at pinaka-paborito mong napuntahan? Ako kasi di ba tayo yung Seda birthday. Di ba yung unang-unang travel kasi talaga yung nakatatak eh. Nung college kasi ako, nag-compete ako sa Japan. Since doon ka unang na-expose, para sa akin, wow, Japan is Japan, you know? It's Sagot sa mahirapan. Sa Japan, di ba ganyan? Pero ngayon, napunta ka pa ibang lugar, na-discover mo, iba pala, Denmark, tsaka yung mga hindi nakikitang lugar na familiar sa atin na lagi natin nakikita, yung pag lumayo ka na. Yun, kasi maraming kultura na matututunan dahil siya. Tsaka, yun, sana lang makabiyahe pa, mapagpatuloy ang biyahe. Pangarap ko rin makarating, hindi lang sa Europe, sa Middle East, yung mga lugar na iba yung pangalan, parang may bansa pa lang ganun. Hanggang sa siguro marating ko na ang Mars, Jupiter, Neptune, pangarap ko rin po yun. Thank you. Thank you, Erickson. Ayan, thank you, Erickson. Bago ko ibigay ni Tito Irvin yung for his last set of questions, balik lang tayo ng konti sa sidelines. Kasi di ba, nakikita namin sa social media, kayong dalawa are both successful entrepreneurs too. I mean, maliban sa mga karera nyo sa entertainment industry. Like, may mga binibigay ba kayong advice sa pagnegosyo na galing mismo sa inyo bilang mga entrepreneurs yourselves? Oo naman, syempre, nakaka-relate din kami sa kwento nila eh. Tapos pag nagkwento sila ng mga struggles, challenges nila, parang kami din, napagdaanan din namin yun. So naging maganda yung flow ng kwentuhan kasi may idea ka doon sa kung ano yung sinasabi ng nakakausap mong guest. So masarap sa pakiramdam kasi kung sa parehas kayo nakaka-relate sa isa't isa,
natututo din kami always sa mga bagay na kung paano naman nila ginawa. So, pwede namin i-apply din dun sa mga businesses na meron kami. At doon namin napapatunayan, experience is the best teacher. Kasi first hand namin na pinagdaanan namin yun. Kaya dun sa mga nagsimula pa lang magnegosyo o kayong biglang sikat na pag-negosyo, di ba? Ang hirap pumasok sa kahit anong negosyo at industriya. Pero mas mahirap paano siya i-sustain o i-maintain. Dapat mas yun ang pagtuulan ng pansin. Doon naman pumapasok yung mga advice namin ni Mama Chayo. Yes. Ayan. Ngayon naman si Tito Irvin Santiago. Nakapaiin siya. Hello, Kirby. Was there a time ba na may mga celebrities na nagalit or napikon sa inyo dahil sa mga binabalik? Sige dyan. To be honest, Irvin, never ko pa po na-experience na may nag-confront or na may nagsabi sa akin na nagalit siya. Mas madalas, napapanood nila. Tapos sinasabi nung kaibigan nila sa akin na, yung balita mo parang si gantong friend ko. Tapos sabi ko, anong sabi? Kamusta? Okay lang, natatawa lang siya. Tapos sinasabihan ko na sabihin mo kung may gusto siyang i-clear, open naman, willing naman. Pero yung talagang sinugot or nagalit. Nagtampo, natatandaan ko sa tagal ko na ginagawa to. Feeling ko hindi naman galit eh. Parang na-blind item ko siya sa UKG dati. Tapos, after ko siya ma-blind item, may interview ako dahil may show siya. Tinakbuhan niya ako like sa dressing room. Tapos sinabol ko. Sabi niya, ayoko, natatakot ako kasi blind item ako niya, ganyan. Tapos sabi ko, girl, parang di mo naman alam, di ba? Nag-work lang naman din ako. Pero sabi ko, sorry, doon kung di ko naisip na mag-ibigan pala tayo. Parang isang beses, hindi ganyan. Si Miles Ocampo yun alam ko. Nung ina-item ko yung about sa Home Sweet Home dati, about ayaw niyang makapartner si Sanderford na nagsabi siya sa crowd parang. So, nagkakaayos naman kayo dyan? Okay naman po kami, parang after namin mag-usap ng gano'n, parang nung sinabi ko na nag-work lang naman po, alam na naman yan. Tsaka dati kasi nung ginawa ko yung segment na yun, natatandaan ko po, parang 2 days lang, nag-resign po ako agad. Kasi nung time na ako lang po yung gumagawa ng line item sa UKG, di ba si Papa Oji dati. Tapos nung time po lang ako, di ba sobrang putok na po yung Twitter. So parang dati, hindi naman nababasa ng reporter yung reaction ng tao. Parang tuloy lang. Nung sa akin po, parang pagkatapos ng segment ko, pag po trending na po ako, ganyan. Parang ang dami na nasabi ng tao, hindi ko kaya. Tapos parang kinausap ako ng management na parang go lang, ganito. Kami na naman sabi kung tama na or ano ganyan. Tapos sabi, parang hindi ko po talaga kaya kasi di ba ang brand ko po, Beshi ng Bayan. Tapos, bakit po ganitong segment na napunta? At first, akala ko parang start of the thing na yun na, bongga kasi UKG, pinapanood ko na ito dati. Tapos ngayon ako na yung binigyan ng chance gawin to. Tapos sabi ko nga, pag ganun pala, pag may mga nagsasalang pintuan, pag kunyari, kung hindi ka, may bagong magbubukas na mas maganda for you. So, at least na-try ko po siya. Tumapang lang naman po ako nung nag-Marites University ako, mag-blind item. Kasi parang puro nakakaaliw lang naman po yung mga blind item. Fun. Meron po mga pasabog talaga, sobra. Pero, aware naman yung artista na sinasabi ko, blind item pero bongga ito para sa iyo. Ano pa alam? Saka nanonood sila sa show nila. Kunyari nag-blind item sa show, pati director nila, tinatanong dun sa mga kakilala ko. Ikaw lang sabi mo. Ganun. Kuya Erwin, thankful ako until this moment, wala po talaga po. Puro thank you at appreciation mo. Hopefully, sana wala po nangyari. Siya na naman tayo. Ang headline, our pass, ang baik-baik, dyan mo maraming kaaway. Ang galing! Alam na yung title. Alam na title. Hindi naman kaaway, di ba? Oo naman. Nag-explain ka naman. Hindi, tsaka last na lang, ano yung take nyo or yung feeling nyo kapag may mga kapwa kayo journalist or entertainment journalist na tinidemanda ng cyberbullying? Siguro po dahil marami na rin akong, madalas ko po kayong nakakasama, ang mga kaibigan natin sa press, at nakakausap ko din po. Kumbaga may relationship naman na din na as mga mentor, mga ate at kuya.
nakikwento naman po nila sa akin yung experiences nila. Halimbawa, may isa po ako nakausap na, paano po yun nung na-demanda po kayo? Ganyan, sabi niya, wala, ganyan talaga, kasama talaga yun sa trabaho. So, ilalaban mo lang, mag-lawyer ka, ganyan. Tapos, minsan naman parang na sinasabihan ko din po sila ng pero hindi ka po natatakot sa mga binibitawan ng mga salita. Sabi niya, hindi, ganyan kasi talaga ako eh. Ganyan yung mga sinasagot nila sa akin. Siguro para sa akin, kagaya ng mention nila na parte siya ng trabahong ginagawa. Kaya maging very careful na lang din talaga. At minsan, hindi dapat lagi tayong galit. Diba dapat, lalo na kung hindi man tayo involved dun sa nangyari, bakit mas tayo pa yung parang galit na galit, diba? Parang mas okay talaga na maghatid ka ng balita ng nakalatag at malinis. Parehas mo silang binibigyan ng benefit of the doubt. Hindi ka mag-judge ng direct to the point sa isang tao kung sino man yung involved. Yun. Ayun kay Irvin, syempre nasasaktan ka kasi kasama mo sa industriya, pero alam mo naman, siguro kilala mo ako kung gaano din ako compassionate sa members ng media. Kung ano matutulong ko, advice, or comfort, gano'n. Pinapalakas ko po yung kalooban po talaga nung makapag-send lang po ako ng message man lang na andito lang po ako, kung ano may tulong. Sino yung nasend? Yung isa na nasa, di ba, yung sinenda, doon muna po, para lang po nalaman mo na meron ka pong isang papakawal na nakakaunawa na kaintindi. Kung saan man yan, syempre you trust the legal processes. Pero sa labas ng legal processes, kung ano po yung makaka-cover na tutulong po, yun po yun. Thank you so much, Papa Adrian. Thank you, Irvin. Kaya bago ko ibalik ni Ivy, yung na-mention na ni Papa Awel, gusto ko lang i-mention, especially sa mga young, si Papa Awel, isa sa mga tumutulong sa mga members ng entertainment media, mga outreach program siya. Yes. Sana man tuloy pa po Kailan na namin kayo ulit. So, Papa Awel. Ayan, balik sa'yo, Ivy. Thank you, Justin.